11 wins, 7 knockouts at wala nga pong talo. Yan ang kartada ng Pinoy Bantamweight prospect na may mala-artistahing muka pero halimaw pagdating sa boxing. Kung ikaw ay isang boxing fans, ay siguradong naririnig mo na ang tinaguriang Dalabar Boy ng Cavite na si Kenneth Luber. Dahil kung hindi pa at wala ka pang gaanong ideya, ay mabuting panoorin mo ito at siguradong hahanga ka sa boksingerong ito. Sa pagsisimula ng ating bida, kagaya ng ibang Pinoy prospect na hindi gaanong kilala, ay umugong ang pangalan nitong si Luber dahil sa mga impresibong panalo nito ay unti-unti na nga pong nakikilala. March 5, 2020, kauna-unahang laban nitong si Luber as a pro boxer. Sa labang ito ay dinurog niya ang kapwa Pinoy na si Richard Quebec via technical knockout sa round 1. Live ka na, syempre para marami kang mapanood na boxing. Uy, 1-2 punch, mukhang nailo na kagad Naku. Naku, huli na naman sa 1-2. Medyo wild. Huli ka, boy. For the love of boxing. Tama na yan. Wala na. Huwag na tumayo. Delikado na. At matapos ang kanyang impresibong panalo, sa taong 2021 ay nagkaroon ito ng dalawang laban. Ito ay kina J-Mark Gandao na tinapos niya via knockout sa round 1. At ang pangalawa ay ang naging laban niya sa kapwa undefeated na si Jobber Amistoso, na bagamat umabot ito hanggang sa final round ay hindi pa rin ito nakaligtas sa bagsik ng kamao nitong si Luber nang sumapol ang isang solidong left hook sa mukha nitong si Jobber. Tumayo pa naman itong si Jobber para magpatuloy sa laban. Subalit hindi na nga po binigyan ng ating bida ng pagkakataon hanggang sa itinigil na nga po ng third man in the ring ang laban. At panalo nga po itong si Kenneth via technical knockout sa round 4. Sa taong 2022 ay nagkaroon nito ng 4 na laban. Ito ay kina Rolly Durong, Miller Alapormina, Riddick Tablanza, yung nakaparo silang Philippine pang to mga to. Ito, pero ito sila. Hoy, sus, ginulit lang. Solid yun. Tablanza. Riddick eh. O yun. Balik. Nice work, nice work. Ang ganda ng sequence na yun, pare. Uppercut. Nagkakatawa na. Oh my God. Ito lang yung ginagawa niya pa. Round 1 to round 2. Body shot. Ganda ng straight. Ganda ng paso na yun. Shoulder roller. Uy, nice follow. Oh, marami ba? Yes. Yan, right straight. Dito, so... Ayun o, 1, 2, 3. Straight to the body and head. Nasaktan din. Ay! Ito, pero Tablanza. A little bit trouble there. As we can see, Tablanza. Ayun ang problema. Yun ang problema. Tablanza dapat mauna. Siyang inuunahan ngayon. At eto na, nagpapaula na si Kenneth Luber. At ang laban na pinaka nagbigay ng marka sa mga Pinoy boxing fans ay ang naging laban niya sa veteranong si Jonathan Francisco. Paglalabanan ng dalawa, ang Philippine Boxing Federation Bantamweight Belt. Sa labang yon ay pinamalas nga ni Luber ang bangis ng kanyang kamao.
na bagamat heavy underdog sa mas veteranong kalaban, ay nagawa nitong manalo via technical knockout sa round 2. At matapos nga po ang impresibong panalo mula sa mas veteranong si Jonathan Francisco, ay unti-unti na nga pong umingay ang pangalan nitong si Louver. 3 buwan nang lumipas, January 21, 2023, ay muli nga pong napalaban ng ating bida sa kapwa undefeated na si Benny Cañete na ginanap sa Mandaluyong under by blow ni Manny Pacquiao. Sobrang dami nga po ng manonood sa labang iyon sapagkat parehas undefeated prospect ang dalawang maglalaban. Unang round pa lang ay mainit na agad ang mga palitan ng mga suntok ng dalawang fighter. Very wide-eyed si Cañete. At sa mga sumunod na round ay lalo pang naging mas agresibo ang mga bitaw ng kalaban. Subalit siyempre, hindi naman basta-basta magpapadaig ang ating bida. Shot by that was a shot to the body, and then he loaded with a shot to the head. Louver coming right back. Crowd. Nakakabayaan ni Cañete for Louver to dictate the pace. Discipline of keeping his hands up, preventing any damage and ducking the punch from Cañete. Louver on the attack. It's been a long night here for Benny Cañete. And look at the way Louver is starting in and out. He's put Cañete. Volume is clearly his advantage. He's got to move in. Step inside. Sa pinagsama-samang lakas, bilis, at ring IQ ang naging susi ni Louver para manalo sa laban. At marami nga po ang nagsasabi na malaki ang potensyal ng batang ito na maging isang world champion. July 29, 2023 ay muli na naman itong nasubok at itinapat sa isa pang undefeated na si James Pagaling. Paglalabanan nila ang bakanting Philippine Games and Amusement Board Youth Bantamweight belt para sa isang 10-round bout. Ang labang ito ang magsisilbing main event sa blow-by-blow series ng Manny Pacquiao. Sa naging bakbakan ng dalawang undefeated, ay halos mabasag ang stadium sa lakas ng sigawan ng mga fans na magkabilang kampo. Kenneth Louver. Oho, ito na. Umatake agad si Louver. Pagaling. Taking a lot of punishment. And he's holding on. Here comes Louver. He's looking for the kill. Out. Oho! Another big left hand coming from Louver. You see the contrasting styles. The left hand connected by Louver from close dip. Now he's putting the pressure on Louver. Louver fighting back from Popozol. Oh! May lakas at masasabi mo ring may galing din talaga itong si James Pagaling sapagkat nakakapagpatama din ito ng mga solid na patama na talaga namang nagpapayinig din dito kay Kenneth Louver. Connection there by Pagaling, a right hand that went through the defense in Louver. Now he's on the attack. He's got to move closer to find his range. I think he might have hurt Louver. It was a big right hand that connected. So he's waiting too long for the timing. Subalit pagdating nga po ng round 4 ay sumapol ang isang solidong left hook sa panga nitong si Pagaling na siyang agad tumapo sa laban. The roar of the pro Louver. Oh! Groggy. Oh, what a shot! Sa ganda nga po ng knockout win nitong si Louver
ay marami nga pong humanga at talaga namang bumilib sa bagitong Pinoy prospect. At take note, ospital po ang inabot ng kalaban. At nito lang nakaraang November 5, 2023 ay muling lumaban ang ating bida sa isa pang Pinoy na si Edward Heno. Paglalabanan nila ang bakanting WBC Asian Continental Bantamweight Belt. At sa labang iyon ay nakuha ng ating bida ang panalo by a unanimous decision.